Marami sa mga imperyo sa daigdig ang itinago ang kanilang karahasan sa pamamagitan ng pagbura ng kasaysayan at mga propaganda. Pinagtakpan ng maraming imperyo ang kanilang mga kalupitan, tulad ng mga Romano na tinawag ang kanilang madugong Gallic War bilang pangako ng sibilisasyon at kalayaan, o ang Qing Dynasty ng China na pinagtakpan ng kanilang brutal na pananakop ng lupain bilang paghahatid ng kapayapaan sa lahat. Pero iba ang istorya ng imperyong pagkukwentuhan natin sa episode na ito. Ito ang imperyong masasabing evil, kung saan hindi lamang nila hindi itinago, kundi lubos na ipinagmalaki ang kanilang kalupitan, hindi lamang sa kanilang mga kalaban, kundi maging sa mga sibilyan na kanilang mahuli. Kanilang ipinaukit sa loob ng kanilang mararangyang palasyo ang kanilang brutalidad at pagmamalupit, mga lungsod na nilalamon ng apoy, mga bilanggong nakagapos, at mga pinunong rebelde na binabalatan ng buhay at marami pang iba. Para sa kanila, hindi sapat na matalo ang kanilang kalaban. Kinakailangang manginig ang mga ito sa kanilang harapan at matakot sa kanilang kapangyarihan. Ito ang mga Assyrian, ang pinakaunang dokumentadong evil empire sa kasaysayan. Sa episode nating ito, ating tuklasin ang kanilang pagsisimula, ang kanilang tunay na lakas, at kinalaunang pagbagsak. Sa loob ng ilang daang taon, ang Assyria ang naging bangungot ng sinaunang daigdig. Mula sa mga kabundukan ng Iran, sa mga baybayin ng Mediterranean, hanggang sa mayamang lupain ng Egypt, dumating ang mga Assyrian kings na naniniwalang sila ang hari ng sanlibutan at kanilang bitbit ang espada ng mga Diyos. Ang kabihas ng Assyrian ay nagsimula sa lungsod ng Ashur sa hilagang bahagi ng rehiyon na kung tawagin ay Mesopotamia, kasalukuyang Iraq. Ang lungsod na ito ng mga Assyrian ay pinangalan mula sa kanilang Diyos na si Ashur, ang Diyos ng digmaan, otoridad at ng mga hari. Para sa mga Assyrian, hindi lamang koleksyon ng lupain at lungsod ang kanilang bansa, bagkus ito ang kaharian ng kanilang Diyos na si Ashur. Para sa kanila, ang mga mamamayan ng kanilang lungsod ay nakatadhanang sakupin ng buong sansinukob upang ipakilala ang kanilang Diyos at otoridad. Ngunit bago naging tanyag ang mga Assyrian sa walang humpay na pananakop, nakilala muna sila bilang mahuhusay na negosyante. Noong 2000 BC, nagtatag ang mga mangangalakal mula sa Ashur ng malawak na network ng mga pamayanang pangkalakalan sa Anatolia, kasalukuyang Turkey. Sakay ng mga donkey caravan, naglakbay ng maraming linggo ang mga Assyrian merchant sa iba't ibang bahagi ng Mesopotamia para mangalakal ng tela, lata, pilak at ginto. Sa kanilang pakikipagkalakalan, nakabuo ang mga Assyrian ng isang komplikadong sistema ng kalakalan, pagbabangko at pagnenegosyo na nagpaunlad sa kanilang kabihasnan. Sa isang archaeological dig sa Turkey, natagpuan ang aabot sa higit 23,000 na mga cuneiform tablets sa mga historian na nagtatala ng mga negosyo, pautang at mga kontratang pinirmahan ng mga Assyrian. Gayunpaman, ang yamang ito ay naghatid din ng malaking problema sa kanila, ang interes ng mga kalaban. Ang hilagang Mesopotamia kung nasaan ang lungsod ng Ashur ay bukas sa paglusob mula sa iba't ibang direksyon at napaliligiran ng mga lumalakas na kaharian at pangkat ng tao. Wala itong natural na depensa tulad ng malaking bundok o dagat para magsilbing pader nito. Noong 18th century BC, ang komersyong Assyrian ay bumagsak na nagresulta sa kanilang paghina. Sa panahon ng kahinang ito, naganap ang kanilang kinatatakot, ang pananakop ng kanilang kapitbahay na Mitanni Empire. Ang karanasang ito ang nagturo sa mga Assyrian ng isang mapait na aral. Ito ang, kung ayaw mong masakop, kailangan mong maging mas malakas kaysa sa lahat ng maaaring sumalakay sa iyo. Pagsapit ng 14th century BC, bumagsak ang Mitanni Empire dahil sa kaguluhan sa loob nito. Ito ang pagkakataong hinihintay ng mga Assyrian. Nang sila'y makalaya, kanilang itinatag ang Middle Kingdom of Assyria at naging isa sa pangunahing kapangyarihan sa Mesopotamia. Sa pangunguna ng mahuhusay na Assyrian kings ng kanilang Middle Kingdom, kinalaban nila ang ilan sa mga pinakamahusay na imperyo sa rehiyon tulad ng mga Hittites at Babylonian.
Isa na rito ang kanilang mahusay na hari na si Tiglath-Pileser. Sa kanyang pamumuno, nasakop ng mga Assyria ng halos buong Mesopotamia at ang Syria. Sa kanilang bawat pagtatagumpay, unti-unting nabuo sa isipan ng mga Assyrian na ang pagpapalawak ng kaharian ay hindi lamang ambisyon nila, kundi isang banal na tungkulin ayon kay Ashur. Sa pananaw ng mga Assyrian, ang kanilang lupain ay kumakatawan sa kaayusan at lahat ng lupain na hindi pa nila nasasakop ay magulo, suwail at makasalanan dahil hindi pa sumusunod ang mga ito sa kanilang Diyos na si Ashur. Kaya ang mindset ng mga Assyrian, kapag lumalaban sila sa digmaan, hindi ito para sa ginto, alipin o teritoryo, kundi pinalalawak nila ang kaayusang pinagkaloob sa kanila ng kanilang Diyos. At dahil ang mga hari ay kinatawan ni Ashur sa lupa, ang pagrerebelde laban sa kanila ay hindi lamang pagtataksil sa kanilang bansa, kundi isa rin itong paghamon sa mga Diyos. Kaya naman, malupit ang naging sagot ng mga Assyrian sa mga kumakalaban sa kanila, lalong-lalo na sa mga taong nagrebelyon sa kanilang pamahalaan. Sa panahon ng Assyrian Middle Kingdom, sila ay nagsagawa ng malawakang masaker, pagkamkam sa lahat ng yaman ng mga lumabang syudad at pag-display sa katawan ng mga napaslang na lider sa syudad bilang babala sa mga kakalaban sa kanila. Gayunpaman, ang kalupitang ito ay walang binatbat sa antas ng brutalidad na kanilang gagawin kapag nakamit na nila ang rurok ng kanilang kapangyarihan. Ang paglakas ng Assyrian Middle Kingdom ay mauudlot sa pagpasok ng 12th century BC nang maganap ang makasaysayan at tunay na mapaminsalang Bronze Age collapse dahil sa pananalakay ng mga Sea People. Ang mga mananakop na ito mula sa dagat ay pinaluhod ang mga dakilang kabihasnan sa Middle East tulad ng Middle Kingdom ng Egypt at ang mga Hittites ng Turkey. Ang pagbagsak na ito ng mga dakilang kabihasnan ay lubos na nakaapekto sa Middle Kingdom ng Assyria dahil bumagsak na ang kanilang mga trading partner na nakaapekto sa kanilang ekonomiya. Bukod dito, nagresulta rin ang pagsalakay na ito ng mga Sea People ng pagdaloy ng milyon-milyong mga refugee na tumatakas mula sa kanila at napunta sa lupain ng mga Assyrian. Kinalaunan, ang mga refugee na ito ay naging mga colonizer at nakipaglaban sa mga Assyrian na siyang nagresulta sa paghina at pagliit ng kanilang kaharian. Sa puntong ito, nagwakas ang Assyrian Middle Kingdom kung saan malaking bahagi ng kanilang teritoryo ang naglaho at ang kanilang impluensya ay nawala na sa rehiyon. Gayunpaman, ang paghinang ito ay magiging panandalian lamang at masasabing paghahanda sa paglitaw ng isa sa pinakanakatatakot at karimari-marim na imperyo sa kasaysayan. Sa panahon ng kaguluhang ito, umatras ang mga Assyrian sa kanilang mga armado at matatatag na walled city kung saan sila ay nag-ipon ng lakas at pinaunlad ang kanilang lakas militar. Pagsapit ng 911 BC, bumulwak palabas ng kanilang mga syudad ang bagong lakas ng Assyria. Sa pamumuno ng mga bagong hari nito, nagsagawa ang mga Assyrian ng isang sistematikong kampanya para bawiin ang kanilang mga nawalang lupain. Isa-isa nilang nilusob at sinakop ang mga taniman, kaharian at syudad na kanilang madaanan, kung saan nagiiwan sila ng mahabang bakas ng dugo. Ngunit, ang haring tunay na magbibigay sa bagong Assyria ng nakatatakot itong muka ay walang iba kundi si Ashurnasirpal II. Naghari siya mula 883 hanggang 859 BC. Isa siyang mahusay na commander, walang awang tagapagparusa at eksperto sa kapangyarihan ng imahe. Sa kanyang patnubay, kapag sumuko ng mapayapa ang isang lungsod, hindi niya ito wawasakin. Bagkus, kinakailangan lamang ng mga ito magbayad ng buwis, magbigay ng tributo at kilalanin ng kapangyarihan ng Assyria at ng kanilang Diyos na si Ashur. Ngunit kapag lumaban at nagrebelde ito, hindi sapat na mabawi lamang ang lungsod. Kinakailangan itong gawing halimbawa para sa iba. Sa kanyang mga inskripsyon, buong pagmamalaki niyang ipinatala ang pagsunog sa mga pamayanan, pagpaslang sa lahat ng mga sundalo, at ang kanyang napakasakit na ganti sa mga lider ng mga lungsod na ito. Ipinaukit ni Ashurnasirpal sa mga bato ang kwento kung paano niya binalatan ng buhay ang mga rebel leaders at binalot ang mga balat ng mga ito sa poste ng kanyang palasyo. At hindi pa siya rito nasiyahan.
Ang lahat ng mga opisyales na tumulong dito ay kanyang itinusok sa matutulis na kahoy para paslangin. Samantala, ang mga inosenteng sibilyan ay walang awang ipinagbili bilang mga alipin na tila ba mga hayop. Sa kabila ng kabarbaridad na ito, hindi ito simpleng bugso ng galit. Isa itong kalkuladong mensahe. Kung merong isang lungsod na makakatanggap ng balita ng kanyang kalupitan at susuko dahil sa takot, makakakuha ang Assyria ng buwis at yaman nang hindi nawawala ng libo-libong sundalo. Kung lalaban naman ito, ang malupit na kapalaran nito ang magiging babala sa susunod na lungsod na kanyang lulusubin. Sa ganitong paraan, ang kalupitan ay hindi lamang resulta ng digmaan, kundi isa itong mahalagang estratehiya ng mga Assyrian na kanilang gagamitin ng paulit-ulit ng patindi. Para kilalanin ang kanyang lakas, nagpatayo ng bagong kabisera si Ashurnasirpal II sa siyudad ng Nimrud. Isa itong magarbong lungsod na mayroong mga templo, matatayog na pader, magagarang hardin, gusaling administratibo at isang napakalaking palasyo. Sa mga pintuan nito nakatayo ang mga lamasu, dambuhalang nilalang na mayroong ulo ng tao, katawan ng toro o leon at pakpak ng agila. Ito ang sumisimbolo sa lakas, talino at banal na proteksyon na mayroon ng mga Assyrian. Sa loob ng palasyong ito, ang mga dingding ay puno ng bas-relief na nagpapakita sa hari bilang mananakop, mangangaso, pari at tagapagtanggol ng kaayusan. Ito ay dahil ang palasyo ay hindi lamang tahanan ng hari, kundi isang entabladong bato kung saan araw-araw ipinapaalala sa mga opisyales, emisaryo at mga talo ng hari kung sino ang pinakamakapangyarihang tao sa daigdig. Ipinagpatuloy ng mga sumunod sa kanyang pakikipaglaban sa napakaraming kaharian kung saan marami sa mga ito ang bumuo ng koalisyon at alyansa para pigilan ang kanilang lakas. Gayunpaman, bigo ang mga itong pigilan ng kanilang puwersa. Ito'y dahil sa likod ng kanilang kabangisan. Ang mga Assyrian ang pinakaunang imperyong nakabuo ng pinakamahusay na organisadong war machine ng sinaunang mundo. Maraming hukbo noong sinaunang panahon ang binubuo ng mga magsasaka at manggagawang pansamantalang tinatawag kapag panahon ng kampanya. Makalipas ng digmaan, bumabalik ang mga ito sa pagiging sibilyan. Ito ang unang binago ng mga Assyrian. Sa pamumuno ni Tiglath-Pileser III, kanyang itinatag ang isa sa pinakaunang standing army sa kasaysayan. Isang permanenteng hukbo na tapat lamang sa hari. Ang mga sundalong ito ay profesional kung saan ang tangi nilang trabaho ay ang digmaan at paghahanda para dito. Ang pundasyon ng hukbong Assyrian ay ang kanilang heavy infantry, mga sundalong armado ng sibat, baluti, helmet at malaking kalasag. Ito ang nagsisilbing pader ng kanilang hukbo na dudurog sa mga kalaban. Bukod sa mga heavy infantry, mayroon pang dalawang espesyal na sundalo ang mga Assyrian. Ito ang kanilang mga archer at shield bearer. Sa mga labanan, lalo na sa mga siege battle, ang dalawang unit na ito ay magkasamang sumasabak sa labanan. Pinoprotektahan ng shield bearer gamit ang kanilang malaking panangga ang mga archer na siya namang tuloy-tuloy na tumitira ng palaso sa mga kalaban. Para naman sa mabilisang bakbakan, gumagamit din ng mga Assyrian ng mga slingers na kayang maghagis ng bato mula sa malayo. Ang pinakasikat na halimbawa ng slinger sa kasaysayan ay walang iba kundi si David, ang sundalong pumatay kay Goliath. Bagamat simple ang mga armas, ang mga slingers ay lubos na makapangyarihan kung saan kayang tumama ng kanilang bato sa layong 400 metro na may lakas tulad ng isang baril. Ang mga Assyrian ay bumuo rin ng makapangyarihang cavalry force na umapak sa kanilang mga kalaban. Gumamit sila ng mga heavy chariot na mayroong 2 rider, isang driver at isang spearman. Ito ang tumatayong shock cavalry ng mga Assyrian na kayang wasakin ang formation ng mga kalaban. Bukod dito, gumamit din sila ng mga horse archer at light cavalry para sa mabilisang pag-atake, paghabol sa mga tumatakas na kalaban at mga scouting mission. Gamit ang kombinasyon ng iba't ibang infantry at cavalry unit, dinurog ng Assyria ang lahat ng kanilang makaharap sa battlefield. Gayunpaman, ang mga sundalong may pinakamahalagang papel sa paglawak ng kanilang imperyo na nagpabagsak sa napakaraming matitibay na lungsod ay ang kanilang mga war engineer at mga sapper.
Para mas madali mong maunawaan kung gaano nga ba kahusay ang mga Assyrian sa siege battle, isipin mong isa kang pinuno ng isang lungsod sa Mesopotamia. Ang iyong lungsod ay merong mataas na pader na merong mga tore na puno ng archer at mga sundalo. Napalilibutan din ang iyong lungsod ng malalim na hukay para hindi makalapit ang iyong mga kalaban. At higit sa lahat, puno ang iyong imbakan ng pagkain at meron kayong supply ng malinis na tubig. Sa maraming hukbo ng sinaunang panahon, halos imposible nilang mapabagsak ang ganitong klase ng lungsod kung saan iiwasan na lamang ito. Pero sa pagkakataong ito, ang iyong makakatapat ay ang mga Assyrian, ang mga masters ng siege warfare. Ang mga Assyrian ay mayroong mahuhusay na war engineer at mga sapper na ang tanging trabaho ay pagbuo ng mga war machine at pabagsakin ang depensa ng mga lungsod. Magsisimula ang kanilang pag-atake sa pagpalibot dito. Palilibutan ng mga sundalong Assyrian ng lungsod para putulin ang pagdating ng pagkain, tubig, reinforcement at mensahe sa loob nito. Para naman kontrahin ang malalim na hukay sa paligid ng lungsod, ang mga Assyrian sapper ay magtatambak ng napakaraming bato para maging daan palapit sa pader o gate ng lungsod. Makalipas nito, sila naman ay gagawa ng isang malaking rampa o siege ramp na gawa sa lupa at bato para dikitan at mas taasan pa ang pader ng lungsod. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mga Assyrian ng mas mataas sa platform para tirahin ang mga defenders ng lungsod at mapasok ito. Pagkatapos ng komplikadong konstruksyon na ito, tsaka gagamitin ng mga mananakop ang kanilang mga makabago at nakatatakot na mga war machine. Unang uusad ang mga battering ram. Ito ay binubuo ng malaking piraso ng kahoy na may bakal o bronseng ulo na ginagamit para wasakin ang gate o butasin ang pader ng lungsod. Ang mga battering ram ay karaniwang may bubong upang protektahan ang mga sundalo mula sa palaso at apoy mula sa ibabaw. Para lalong lituhin ang mga defenders, maaaring sumalakay ang mga Assyrian mula sa iba't ibang direksyon. Ang mga sundalo nila ay gumagamit ng mga hagdan upang akyatin ang mga pader. Kasabay nito, ang mga ekspertong engineer ay gagawa naman ng mga hukay sa ilalim ng pundasyon para pahinain ng pader. Habang nagaganap ang lahat ng ito, wala namang tigil sa pagtira ng palaso at bato ang mga archer at slinger upang hindi makalapit ang mga defenders. Gayunpaman, ang pinakamakabago at pinakakomplikadong armas ng digmaan ng mga Assyrian ay ang kanilang mga siege tower. Ang mga siege tower ay mga toreng digulong na gawa sa kahoy. Karaniwang ginagawa ito para maging mas matangkad sa mga pader. Sa ibabaw nito, naroon ang mga archers na tumitira sa mga kalaban sa pader, samantala mayroon din itong rampa para makaakyat ang mga sundalo sa pader ng kalaban. Masasabi natin na ginawang tunay na military science sa mga Assyrian ang siege warfare. At para sa kanila, ang mga pader at lungsod ay hindi mga imposibleng balakid, kundi mga simpleng engineering problem na kailangan lamang sagutin. Ang lakas ng Assyrian Empire ay hindi nagwawakas sa kanilang militar, kundi pati sa lakas ng kanilang administration at bureaucracy. Sa kanilang hukbo, meron silang mga opisyales na ang tanging trabaho ay magtala at magsulat ng bilang ng mga sundalo, armas, kabayo, pagkain, kagamitan at maging sahod ng mga tauhan. Ang mahusay na pagpaplanong ito ay lubos na nakatulong para matiyak na mayroong pagkain, kagamitan at suporta ang libo-libo nilang mga sundalo habang nasa bakbakan. Nagpagawa din ng mga Assyrian ng mga kalsada na nag-uugnay sa sentro ng kanilang imperyo sa mga lupain na kanilang nasakop. Naglagay din sila rito ng mga supply station kung saan nakaimbak ang supply ng mga pagkain at tubig para mapadali ang resupply ng kanilang hukbo. Isa sa pinakamahalagang aral ng digmaan ay nagsasabing ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahan ng isang bansang manalo ng hindi lumalaban. At ang kapangyarihang ito ay tunay na namaster ng mga Assyrian. Ito ang paggamit ng takot para manalo, ang psychological warfare. Una na nating nabanggit na ang mga Assyrian ay hindi nangingiming gumamit ng matinding karahasan para makamit ang tagumpay. Sa pagpasok ng Neo-Assyrian Empire, ang kanilang kalupitan ay lalong titindi.
Bukod sa mga malawakang pagpaslang, sinisiguro din ng mga Assyrian na hindi kanais-nais ang kamatayan ng kanilang mga kalaban. Sa panahon ni Tiglath-Pileser, kanyang ipinag-utos ang pagtutusok sa kahoy ng lahat ng mga bihag na sundalo bilang kaparusahan sa kanilang paglaban. Hindi rin kakaiba sa kanila ang malawakang pagpugot sa ulo ng mga bihag ng digmaan at kanila itong pinagpapatong-patong para makita ng lahat. Kung malala ang sinasapit ng mga sundalo, lalong karimari-marim ang tadhanang naghihintay sa mga lider ng kalaban. Sa pamumuno ng kanilang hari na si Sargon II, kanyang ipinag-utos ang pagbabalat ng buhay at pagsunog sa mga lider ng kalaban bilang kaparusahan. Sa pamumuno naman ni Ashurbanipal, kanyang pinagputol-putol ang katawan ng kanyang mga kalaban at pinakain ito sa mga hayop. Hindi sapat sa mga Assyrian na gawin ang mga kalupitang ito. Kinakailangan din nila itong ipaalam sa marami. Lahat ng karahasan na kanilang ginagawa ay dinidisplay sa harap ng lungsod na kanilang nasakop. Sinasadya nila ito para kumalat ang balita sa susunod na kaharian para ipaalam sa mga ito na kapag sila'y lumaban, ito ang kapalarang naghihintay sa kanila. Para ma-immortalize ang kanilang mga nagawa, ipinauukit ng mga Assyrian kings ang kwento ng kanilang karahasan sa mga bas-relief o ukit na bato sa pader ng kanilang mga palasyo. Ginawa ang mga malulupit na bas-relief na ito para sa mga bumibisitang gobernador, general, pari, mga ambasador at mga pinuno. Sinadya nila ito para ipaalala sa mga ito na kung lalaban sila, ito rin ang kanilang sasapitin sa kamay ng mga Assyrian. Kasabay ng propaganda at takot, gumamit din ang mga Assyrian ng isa pang makapangyarihang paraan ng pagkontrol. Ito ang sapilitang deportation at resettlement. Kapag nasakop ang isang rebeldeng rehiyon, kadalasang inililipat ang malaking bahagi ng populasyon sa kabilang dulo ng imperyo kung saan wala silang mga kakilala, kaibigan at mga makapangyarihang baker. Sa ganitong paraan, mahirap mag-organisa ng pag-aalsa dahil nagkahiwalay na ang mga tao sa lupain na kanilang alam. Sa kabila nito, hindi lamang parusa ang layunin ng mga deportation na ito. Inililipat din ng pamahalaang Assyria ng mga artisano, panday, iskolar, magsasaka, sundalo at manggagawa kung saan sila kinakailangan. Halimbawa, kung mayroon silang bayan na kulang sa mga panday, dito nila ipapadala ang mga panday ng bago nilang natalong lupain. Ito ang tunay na nakatatakot sa mga Assyrian. Ang mga ginawa nilang ito ay malawakan, planado, nakatala at bahagi ng normal na pamamalakad ng imperyo. Para sa kanila, ang takot ay hindi aksidenteng bunga ng kapangyarihan. Isa itong opisyal na instrumento ng digmaan. Sa pamumuno ni Tiglath-Pileser III, ang Neo-Assyrian Empire ay lumawak hanggang sa Syria at Palestine. Makalipas nito, kanila namang sinakop ang lungsod ng Babylonia sa pamumuno ni Sargon II, ang pinakamalaki nilang karibal sa Mesopotamia. Ang sumunod na dakilang hari ng Assyrian Empire ay si Sennacherib. Sa kanyang pamumuno, kanyang pinatayo ang dakilang lungsod at kabisera ng Assyrian Empire, ang syudad ng Nineveh na may malalawak na kanal, aqueduct, hardin, kalsada at napakalaking palasyo na tinawag na Palasyong Walang Karibal. Noong 701 BC, naghimagsik laban sa Assyria si Haring Hezekiah ng Juda. Tumugon si Sennacherib sa pamamagitan ng paglusob sa mga armadong lungsod ng kaharian ng Juda. Ang lungsod ng Lachish ang ikalawang pinakamahalagang lungsod ng Juda na mayroong matibay na pader at estratehikong kinalalagyan. Kaya naman, kung gusto ng mga Assyrian na durugin ang rebelyon ni Hezekiah, kinakailangan nilang pabagsakin ang lungsod ng Lachish. Gamit ang bagsik ng kanilang hukbo at husay sa siege warfare, kanilang pinabagsak ang lungsod at pinarusahan ang lahat ng naninirahan dito. Sa mismong tala ni Sennacherib, sinasabi niya na kanyang nahuli si Hezekiah at kanyang kinulong ito tulad ng isang ibon sa hawla. Gayunpaman, nabigo si Sennacherib sa sumunod niyang target, ang lungsod ng Jerusalem. Ayon sa salaysay ng Biblia, 2 Kronika, Kabanata 32, pinatay ng anghel ng Panginoon ang napakaraming Assyrian
kaya't napilitang umurong si Sennacherib. Sa pananaw naman ng mga historian, hindi tiyak kung sakit, problema ba sa supply o kaguluhan ang naging dahilan ng pag-atras sa Sennacherib. Pero isa lamang ang malinaw, nakaligtas ang Jerusalem sa bagsik ng mga Assyrian. Sa timog, paulit-ulit na naghimagsik ang mga Babylonian. Sa sobrang galit ni Sennacherib, winasak niya ang lungsod ng Babylonia noong 689 BC. Isang desisyon na labis na ikinagulat at ikinagalit ng marami sa Mesopotamia na itinuturing ang lungsod ng Babylon bilang banal na lupain. Noong 671 BC, nakamit ng Assyrian Empire ang pinakamalawak nitong sakop nang salakayin ni King Esarhaddon ng Egypt at itanghal ang kanyang sarili bilang Pharaoh. Bagamat hindi naging ganap o pangmatagalan ng kanilang kontrol sa Egypt, sa puntong ito ng kasaysayan, ang kapangyarihan ng Assyria ay umabot na mula sa kabundukan ng Iran hanggang sa lambak ng Ilog Nile, isang tunay na imperyong kinatakutan ng lumang mundo. Ang huling dakilang hari ng Assyria ay walang iba kundi si Ashurbanipal. Hindi lamang siya isang mahusay na mandirigma at leader, kundi isang tunay na scholar na marunong magbasa ng masalimuot na cuneiform at merong malalim na interes sa sinaunang kaalaman. Sa kabila ng pagiging scholar, si Ashurbanipal ay nagsagawa ng mga madudugong kampanya at digmaan para patatagin ang kanyang imperyo. Kanyang dinurog ang mga rebelde sa loob ng bansa, ang mga sumasalakay ng mga Arabo mula sa timog at maging ang mga Egyptian sa napakaraming serye ng mga labanan. Pero ang pinakatanyag sa kanyang mga nagawa ay walang iba kundi ang kanyang dambuhalang silid-aklatan, ang Library of Nineveh, testamento sa kanyang pagmamahal sa kaalaman at pag-aaral. Tinipon ni Ashurbanipal ang mga kasulatan tungkol sa medisina, astronomiya, mathematics, wika, panghuhula, ritual, kasaysayan at panitikan. Kabilang sa kanyang naitago ay ang kopya ng Epic of Gilgamesh, ang pinakamatandang literatura sa mundo. Kakatuwang isipin, ang haring ng wasak na mga lungsod ay siya ring nag-ingat ng mga kaalaman at kwento ng napakaraming mga naunang kabihasnan sa daigdig. Kaya naman, masasabi natin na ang kanyang mga nagawa ay ang dahilan kung bakit lalo nating nauunawaan ang mga kabihasnan sa Mesopotamia. Makalipas ang kamatayan ni Ashurbanipal noong huling bahagi ng 630 BC, sumiklab ang krisis sa palasyo ng Assyrian Empire. Dito, naglaban-laban ang kanyang mga kamag-anak at mga tagasunod kung sino nga ba ang dapat sumunod sa pwesto. Ang kaguluhang ito ay nagpahina sa sentral na kapangyarihan ng imperyo na agarang naamoy ng kanyang mga kaaway. Sa timog, muling nakahanap ng pagkakataon ng mga Babylonian na gumanti sa kalupitan na kanilang dinanas kay Ashurbanipal. Sa pamumuno ni Nabopolassar, ama ni Nebuchadnezzar, kanilang tinalo ang mga Assyrian sa labanan at kanilang itinatag ang Neo-Babylonian Empire o mas kilala bilang ang Chaldean Empire. Dahil sa malupit nilang polisiya, maraming kaharian ang nagtanim ng galit sa mga Assyrian, kaya't nang lumitaw ang kanilang kahinaan, nagsimulang kumilos ang mga ito laban sa kanila. Noong 614 BC, bumagsak ang sinaunang lungsod ng Ashur, ang tahanan ng kanilang Diyos. Pagkaraan ng 2 taon, noong 612 BC, kinubkob ng pinagsamang puwersa ng mga Babylonian at Median ang Nineveh. Ang kabiserang puno ng mga palasyo, lamasu, aklatan, hardin at kayamanan mula sa iba't ibang panig ng imperyo ay pinasok at winasak ng mga taong kanilang inapi ng mahabang panahon. Sa loob lamang ng ilang taon, naglaho ang mga Assyrian bilang kapangyarihang kinatatakutan ng maraming siglo, at ang kanilang marangyang lungsod ng Nineveh, ang lungsod na minsang tinuring na sentro ng mundo, ay nilamon ng apoy at katahimikan. Ngayon, ating sagutin, totoo nga ba na ang Assyria ang unang evil empire? Sa katunayan, hindi ang Assyria ang unang imperyong gumamit ng dahas para kontrolin ang kanilang lupain nang madiskubre ng sangkatauhan ng digmaan. Ang karahasan at kalupitan ay laging nariyan para ipaalala sa atin ang madilim na katotohanan ukol sa kalikasan ng tao. Ito ang ating kakayahang maging malupit at hindi mapagpatawad.
Ngunit meron din namang dahilan kung bakit bumagay sa kanila ang kanilang nakatatakot na reputasyon. Ito'y dahil sila ang unang imperyong ginawang sistematiko ang karahasan at takot bilang opisyal na propaganda at mensahe sa buong mundo. Gayunpaman, hindi lamang kamatayan ang iniwan ng mga Assyrian. Nagtayo din sila ng malalaking lungsod, kanal, aqueduct, hardin, kalsada at mabilis na sistema ng komunikasyon. Sila din ang isa sa mga bumuo ng isang efficient na pamahalaan kung saan kanilang pinamahalaan ang magkakaibang populasyon sa pamamagitan ng mga lalawigan, gobernador, talaan at mga mensahe. Lumikha rin ang mga mababangis na Assyrian na ito ng mga tunay na magagandang sining at arkitektura. Dagdag pa dyan ang aklatan ni Ashurbanipal na nailigtas ang malaking bahagi ng kaalaman at panitikan ng sinaunang Mesopotamia na mababasa at maaaral pa rin natin sa kasalukuyan. Masasabi rin natin na ang mga Assyrian ang pioneer na siyang kokopyahin ng mga susunod na imperyo sa kanila, tulad ng Persia na siyang magpapasa ng kaalaman sa mga Griego na kinalaunang mapapasa naman sa mga Romano at sa buong mundo. Ipinakikita ng kwentong ito na ang takot ay gumagana ng panandalian lamang, ngunit hindi panghabang panahon. Ito ang sinaunang Assyria, ang unang dakilang superpower ng lumang mundo, ang imperyong ginamit ang takot bilang sandata. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag mag-atubiling i-like at mag-subscribe sa Sir Ian's Class. Kung naghahanap pa kayo ng ibang episode na panonoorin, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating episode ukol sa Sinaunang Egypt, ang isa sa pinakamatandang kabihasnan sa mundo. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating channel ng mga maangas na mahilig sa kasaysayan.